Yung napagbigyan, salamat mga boss. Si Ace muna, kikiligin yan si Ace eh. I would rather lose the game na lang kesa sa diba? Hey! Welcome to Undefended Takes, the only podcast that is always mission ready. Dun, 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 dun. Tenine! Tatori ang sinagkoko. Sabi yun. Sorry. So hi guys, welcome back to another episode. So I'm Pat, and I'm joined by Ace, Hello. and I'm joined by Russell. Hello. So boys, balikan natin yung other characters last episode natin. Di ba pinag-usapan natin si Dora? Konti lang kilala ko dun eh. Yung ano lang, yung parang original cast. Si Swiper, si Map, si... Si yun lang. Backpack. Hindi kasi kwento ng tatay ko, meron pa daw iba yon. Kasi yung mga nabutan niyang ano eh, nung kabataan niya. Si Loko Diego, pa. si Diego yung pinsan niya. Si Kilala ko Isa, yung iguana, naalala niyo yung kulay Hindi green. ko talaga kilala yun eh. Grabe talaga. What? Grabe. Hindi talaga Si Tico, naalala niyo yung parang purple, yung parang Wala, skunk. pre. Ito na si Kiko. Yun ba yun? Wala kami nun. Kasi TV5 lang yung ano namin eh. Tagalog Dora, na, no? Di ba nakarating ng season 2 yata yun eh. Oo, medyo ano. Tapos last si Benny, yung kulay blue. Okay. Oo. Yan, medyo familiar siya sa akin. Familiar yun? Okay. Before that, let's acknowledge first our followers sa YouTube comments muna natin. Sa YouTube natin, no? Yung una, si Metanoia. Nauna daw siya, masaya siya na pag may undefended takes lagi, di ba? So, Yeah. thank you sa pag-support sa amin and pagkapatuloy pa rin namin yung paglabas ng content. Yan. Sana patuloy pa rin yung pagtangkilik. Thank you! And sunod kay David Angelo. Ano na, i-quote ko na. Yung napagbigyan, salamat mga boss! Sorry, ganun lang yung ano ko. Ganun kasi yung hindi ko alam, hindi ko pa siya na-meet. Sir, sorry if hindi mo pala ito ano. Ngayon ko lang na-realize, malaking bagay yung map sa matchup. Salamat mga boss. Oo naman, sir. You're welcome. Sana marami kaming impart na knowledge sa'yo and hopefully, yung next episodes, mas marami kayong matutunan. Ayan. Then, next naman natin yung Facebook comments natin. Sa Facebook, ayan, si RJ, lagi nagko-comment. Nag-share siya ng experience niya dun sa Houdini versus She-Hulk. Kasi si Houdini yung hero of the day na last episode. Yun nga, nag-share siya, Houdini, kung gaano lang talaga kalakas. Kahit anong matchup, kaya yan. And then, si Sir Miko, hi ulit. Nag-share siya. Actually, nag-PM pa siya sa akin, bukod dun sa Facebook comments. Nag-PM siya sa atin, no? Na-apply agad niya yung napakinggan niya dun sa last episode, dun sa tournament na sinilihan niya. Kung tama alala ko, parang nag-5th place ata siya. So, congrats. And then, si EJ, yan. Favorite daw niya si Swiper. Yun lang. Yun, sabi ko sa'yo eh. S-tier si Swiper eh. Yan yung maniwala eh. Tandaan mo, walang kayong core doon, walang Dora pag walang Swiper. Hindi siya yung nag-hold doon sa cast na yun. Thank you for validating. Hindi, kaya niya favorite si Swiper. Mahilig kasi siya magnakaw. Wait, mahilig siya magnakaw ng cards kasi Black Panther yung ano niya. Sinashare niyang experience, diba? Okay. Ayos pala siya. Yun lang naman. Okay. Next naman natin sa Spotify comments natin. So, yun, nag-comment si Miko din doon. Sabi niya, nakinig mo sa Spotify, then nanood siya dun sa Facebook kasi mayroon palang visual aids para dun sa center ng maps. So, effort yon. So, thank you for the effort na nakita mo yung episode sa Facebook and sa Spotify. Then check nyo minsan pagka baka may binabanggit kami, baka meron sa Facebook na visual aids para makatulong sa inyo habang habang pinapakinggan yung episode. So syempre na-appreciate namin yung effort ni Madam Direct Editor namin. Kaya buti nakita yan ni Miko. So thank you Miko. Then next natin kay Tristan Joshua. So yun, na-shoutout din sabi niya. Dahil daw sa atin, na-start daw siya mag-track na matches. Yun. Ayun. So, good exercise yan, Tristan. Then, next naman kay RV Cervantes. So, usual commentary natin to. So, sabi niya, applicable din daw sa unmatch yung control ng center rule sa chess. Yeah. So, then next, syempre si Kuya Aaron nag-comment for the first time. Kinilig kami nung nabasa namin eh. So sabi niya, malala daw yung Yen Houdini match-up. Pag nag-cancel si Yennefer, pwede mag-discard ng best versatile para lang mag-draw one. So, ayun. Thank you, Kuya Aaron. Ayos. Ang galing mo talaga. Pag Houdini siguro, kaya nag-comment kasi Houdini yung hero of the day natin. Feeling ko lang. Pag hindi Houdini, hindi siya mag-comment.
Wala na, di na mag-comment yun ulit. Wala na, last na Wala yan. nang Houdini. Wala na. Then last natin, si James Panado. Shoutout, Lods. Shoutout sa'yo, James. Yan. Shoutout, sir. Ayan. So ano rin pala, dagdag ko rin shoutout dun sa Keyforge community. So may mga nakikinig din pala doon. Alam ko hindi sila sumasali pa sa mga unmatched tournaments pero alam ko naglalaro na sila ng unmatched din. Sina Nico, sina Lord. Ayan, si Corix, andyan din yan. Keyforge unmatched community part siya. Oh, Hello okay. po, salamat. Thank you po. Then last naman, yung Spotify natin na poll. So yung last episode natin, tinanong natin kung ano yung best map gimmick for them, for our listeners. So, 3-way tie. It's Oy. between Oy. one-way path sa high ground saka yung Marvel items. Yun yung mga gusto nilang nakikitang Lahat. gimmick. Ano yan? Ayaw Ayaw lang lang nila. yung passages. Oo Yun nga lang. Ayaw lang nila ng pintuan. Ayun. So thank you guys for sharing your thoughts sa Paul. Okay. So dive in naman tayo sa main topic natin ngayon about the international community. Yeah. Bakit? Bakit, Ace? Kasi, itong guest natin, may guest tayo no? Hindi mo siguro kayo balag, nakikita nyo ako. Pero may isa pang mukhang lumabas. Isa to sa masasabi nating pillars tulad ni Taj, nila Robert sa Unmatched, no? Tapos, isa sa, ngayon, currently, siya pa rin yung isa sa mod. Kilala siya kasi may martilyo siyang dala pag nagmo-mod siya ganun. Tapos, isa rin siya, hindi lang siya kilala dito sa Philippine scene ng Unmatched. Also, kilala siya sa international scene ng Unmatched kasi isa siya sa unang pillars ng Unmatched, meaning isa rin siya sa mga unang nagpunta sa UM League. Tapos, doon siya nakilala and notorious din siya doon. Ayan. Notorious. Notorious, makulit yan. UM League. Sige, introduce na natin. Siyempre, isa to sa pinakamagaling din. Kailangan natin sabihin nyo kasi para pag nakita ulit, magte-take siya. Ganun. Parang natin tradition. Okay, let's introduce Ruben, the Benny. Woo! Hello. Let's go! Woo! Hello. Hello. May mali ba akong sinabi? May di-dispute ka ba doon? Na di ka makulit, gano'n? Hindi, mabait nga ako eh. Ay, mabait ka naman. Okay. Yung ano ba natin, interview, gluten-free ba? Bakit? Depende sa'yo. Di ko Ay, oo nga. Pero para sa'yo, gagawin natin gluten-free. Yan. Yan, thank you. Para ipanood ko din. Sino kasi yung kapares kong baka sa Unmatch? Si Baked Goods. Baked goods. Oh, baked goods. Buhay pa pala si Baked Goods? Hindi, sorry. Ay, grabe naman. Hindi, Pinatay. hindi naman sa pinatay. I mean, acting pa ba siya? Is ko na nga yung Actually, hindi. Hindi, just to give you info lang. Kasi pag nanonood ka ng mga video ni Baked Goods, sinasabi niya na, itong tier list na to is gluten-free. So, ganun siya. Okay. Ginaya ko lang. Okay sana, kaso baka di niya maintindihan lahat ng sinabi natin kanina. Yeah. Okay. Ay, tapos kung hindi nyo pala alam, si Ruben, actually, siya yung isa sa nagpasimuno nung blind ban sa local tournaments. Kasi dati, di ba, yung battalion natin laging snake ban, Open. 1-2-2-1. Yes. Si Ruben actually yung nag-suggest niyan na blind ban. Tapos ayun, hanggang ngayon, naging common na siya. Kasi mas balance nga naman, di ba? May reason ako dun sa blind ban. Mm. The reason bakit ginawa yung battalion nila Taj and Gaston for beginner-friendly na setup, di ba? Kumbaga, unlike dati Arsenal, kailangan. Ayaw, lahat na lahat. Oo. Di ba? Panahon ng hapon yan. Oo. Kung pwede 32 characters, dadalhin mo yan eh, sa Arsenal. And then, doon nag-come up si Natash na at least meron ka lang na, na isang set, let's say, volume 1, pwede ka na sumali ng tournament. Kasi, dati nun, at least bring 4 lang, di ba? Tapos, Yung nagkaroon ng modified battalion, which is yung bring 5 na. And then, yung snake ban. Yes. Kaso, ang na-realize ko sa snake ban, hindi siya newbie friendly. Why? Kasi pag familiar yung senior sa Unmatched, na lang siya, nagre-reaction banning. Yun. Kawawa Tama yung naman. newbie, di ba? Yes. Yung Agree. newbie, wala siyang idea. So, yung logic ng blind banning is may element of surprise pa. At Pwede sumamba, no? pwede sumamba. Pero yun din, kahit sa balance kasi, mas rin siya. Mas okay. Yan. Kasi Saka yung... masyadong malakas yung reactionary bans eh. Tsaka na-realize ko din, nakausap ko si Karma about the format. Nagreklamo siya, ay, bakit parang unfair sa first player? Kasi ang gagawin lang ng second player, i-re-react lang niya kung anong binaban ni first player. Tama. Ayun. Parang gusto mo lagi ban advantage ka. Kaya yun lang naman, onting background. Kaya tayo nagkaroon ng blind ban. So ayun, since alam nyo na yung origin nga, kung ba't tayo nagka-blind ban sa local tournaments. Pero sa inyo, Pat Ace,
paano nyo na-meet si Ruben? Si Ace muna, kikiligin yan si Ace eh. Oo, Oo nga, kinilig ako. hindi tayo matapos. Muna ka na, Ace. Nung unang panahon, nung unang tournament namin, yung first tournament sa BGM dito sa Metro East. Yan, kasama ko yan si Pat, sila Taj, kaya sila Ruben. Basta, nagkausap kami ni Ruben, like parang, nakita niya ako ni Ruben, tumitingin ako sa tier list ni Baked Baked goods. Goods. Oo, so sabi niya, tingin niya, so, sige, sabi, tapos parang hiningi mo sa akin, so pinasa ko sa'yo, parang ganun. Oo, Yung ini-screenshot pictures. niyo yung mga Oh. tier Oh, list. screenshots ko yung tier list, tapos binabasa ko. So sa tournaments talaga kayo nagkakilala, no? Si Patrick, ikaw, Pat. First introduction kay Ruben, same BGM tourney. Nalala ko nun. Ano yun eh, top 4 kami. Kami na magkatapat ni Ruben. Tapos, ano yun eh, battle for third. Kasi natalo kami kay Taj, pati kay Mikael last time. So, battle for third. Ang problema, si Ruben, kasama yung commander niya. Tama ba? Oo. Putik. Yung problema, yung Nakaupo sa commander gilid. niya, yung commander niya, medyo X na, medyo di na, wala na sa mood. So sabi niya, kailangan niya na daw umuwi kasi yung commander niya, medyo bad trip na. So di na kami nakapaglaro nung Battle for Third namin. So binigay niya na lang sa akin kasi nga di nakapaglaro. Sabi niya, laro na lang kami next time kapag next tournament ng BGM. Huwag nang gabihin yun. Huwag lang Pat. gabihin. Kasi gagabihin Pat. siya kasi malayo pa sa Pampanga pa yan si Oh. Ruben eh. Pat, yun yung POV mo. Eh, yung kwento ko doon, kasi nakikita ko kasi gutom na siya. Sabi ko, I would rather lose the game na lang kesa sa ano, di ba? Shoutout sa girlfriend ni Ruben. Mahal na mahal ka niyan. Opo. Siyempre. I-add ko lang pala sa first tournament. Sobrang hirap nun. Bukod sa Arsenal siya, from quarter, semi to finals, best of 3 lahat. Putik, talagang uuwi ka ng madaling araw. Pahirapan Gusto. yun Ikaw, Russell, ako. kakapanganak mo lang eh. Uy, unang-unang kita ko kay Ruben, nakasando yan. Sando gang din yan. Hindi, sa ano to? Hindi nyo alam yan, no? Kasi nung mga 1 week pa lang ata ako nag-unmatch nun, naghanap na agad ako ng way para makalaro online. So doon ko nakita yung UM League. Pero hindi pa nga ako sa UM League nakasali nun eh, sa Resto Discord. So nag-LFG lang ako doon. Tapos hindi ko na nga maalala kung sino yun eh, Basta may nakalaro ako, tapos tinanong niya taga saan ako, sabi ko Philippines. Tapos first agad na tinanong niya sa akin kung kilala ko si Benny. Sabi ko hindi. Kasi start ko lang, 'di ba? So tinawag niya si Benny, tinawag niya si Ruben. Yun, ang ginawa ni Ruben, sumali siya dun sa Vorpal game namin. Tapos nagpakilala siya sa akin, 'di ba? So isa si Ruben actually sa mga una kong nakilala sa Unmatched. Alam ko na, si ano yan, si Mike. Ano kasing, nakalimutan Mike, ko yung pangalan. Tama. Diba? Oo, Si Calvo. Oo, siya nga. Ang ganda ng description mo Sobrang target na. Labit. Hindi, ano kasi siya, parang back then, father figure siya sa amin sa Teta. Siya yung leader namin. Okay. And Pwede binibiro pala. namin siya ng Eggman. Gano'n. Eggman, egg, gano'n. Okay. Yun. So yun, dun ko na-meet si Ruben. Okay. So, yun yung history kung saan namin na-meet si Ruben. So, question naman sa'yo, Ruben, how did you get into Unmatched? Ayun. Actually, nag-start ako ng parang game lang sa namin, kada madaling araw sa office. Tapos, may classmate ako back nung college na nakita ko nag-i-story siya ng mga board games. So, minessage ko siya kung pwede makipaglaro. 3 lang sila nun na may community na pero 3 lang silang player. Tas inasa ko na anong mga gusto kong klase ng game, and na-explain, ganito gusto ko yung mga, may characters gano'n. So, lahat nun dinala nung nag-meet up kami to play games, ang dami nilang dinala, including yung Unmatched. So, triny ko yung Unmatched and then fell in love ako dun, and dun na nag-start na, the next day nag-research ako and nalaman ko, ma-out of print na si Bigfoot. Yun yung pinakauna kong set na nabili. And sa BGM pa, meron pa sila nung binibigay na parang love letter from BGM. Yan, mga OG. Ewan ko kung ginagawa pa nila yan. Hindi ko na nabutan Yan. yan. So, dun ako nag-start sa
unmatched. Since yun alam natin yung history ni Benny kung saan siya start niya tapos yung tayo sa isa sa mga gusto laging tinatanong mga unmatched players. Sino yung favorite mong hero or main hero mo? It can be different like Honestly, ang dami ng nagtanong sa'kin ng ganyan, pero ang sinasagot ko sa kanila, wala talaga. 'Pag nagamit mo na lahat ng mga characters, back then, yung ngayon kasi TMNT hindi na ako gaanong familiar kahit may set ako. Hmm. 'Pag naglalaro ka, ikaw na lang nag-a-adjust kung ano yung tournament format. Pero siguro just to give you the answer, sa UM League kasi, ang madalas kong nagamit at highest win rate ko, si Black Widow. In Hmm. Philippines naman, siguro na-enjoy kong gamitin nun si Tesla kasi na-practice ako ng Oo nga. todo nila Karma, and Oo. nagkaroon din ako ng pangalan sa Philippines kay Jill Trent and Yun. si Doctor Strange. Tesla talaga yung kilala ko sa'yo eh. Yung gusto ko. Tesla din. Yeah, Tesla Widow. Nakikita ko laging that. Yung Parang Widow, sobrang naririnig ko rin yan. comfort pick ni Ruben. Parang ganun yung naisip ko pag si Ruben yung naisip kong cat player. Yun yung heroes niya. Yeah, ganda kasi ni Widow. Kumbaga, for me lang, personal opinion ko lang na, andun yung mga even matchup wars, yan, mga easy favored. Pero 'pag kasi yung si Black Widow versatile kasi siya. So, kung sinong kalaban niya, dahil sa mission cards, Oo, ang daming ginagawa. nag-iiba yung nag-iiba yung playstyle mo, eh. Puwede kang maging aggressive, Budapest. Yes. Puwede kang passive, yung mga Kinshasa and all others scheme. Okay, ang value, no? Yung siya maganda. Oo. Since natanong nga ni Ace, matanong lang din kasi last week may poll kami sa Spotify, 'di ba? About dun sa favorite map gimmicks. Ikaw ba? Ano yung favorite map gimmick mo? Saan kasing map yun? Solomon's Mine, 'pag mangungupal ka. Yung Passages. mga passages, oo. Oo, yung passages, yun. Yun ako To si be specific, Ruben. Solomon's Mine. Isa Okay, pa kaya yan. pala Doctor Strange yung favorite mo, ganun ka pala. Oo. So ngayon, may tanong lang ako. Since na-mention mo kanina, 'di ba, may turtles ka, 'di ba? Pero hindi mo na masyadong alam din yung parang meta. Ano bang pinagagagawa mo ngayon? Ba't hindi ka masyadong active sa sa unmatched local tournaments? Oo. Ngayon siguro, sabihin ko na din one of the reason kaya hindi ako naging active, kasi napagod ako sa local. Imagine from Pampanga to Manila, Pampanga. 1 hour and 30 minutes. Kumbaga dun pa lang bago bago ka lumaban, pagod ka na, eh. Oo. Oo. Totoo Tapos yun. pamasahe pagkain mo mas mahal pa kaysa sa Price. entrance fee, yun. And then na-hook up ako sa Cookie Run. So, Ayan. ayan, Yan. Nagpalit mo na kami sa Kukiran, ha? hindi naman, may Joke lang. unmatched pa Joke rin lang. naman. Yan. Hindi 'to alam na lahat pero actually, medyo nagbi-build ako ng community dito sa Central, and meron Yes. naman na akong mga players may dumadayo from Bulacan, Angeles. So, Ayan. nabubuo ko naman, San Fernando. Nice. Hindi, 'di ba nga sabi kanina, ikaw yung one of the first sa Philippines na naglaro sa UM League. Paano mo na-discover yung community sa UM League or paano ka naging part nun? Okay. So, nag-start kasi yan sa Unmatched app, application, yung sa Play Yung Store. game, oo. Oo, binili Digital. ko yun tapos nag-ano pa ako, seasons pass to complete yung mga characters. And then siyempre nakukulangan ako. Dun nag-research ako about sa Unmatched. Nag-join ako sa Discord ng Restoration. Dun ko din na may nakakalaro ako, pero app lang. Ta's nagtataka ako, merong LFG, pero daw, TTS. Sabi ko, "Anong TTS? Ano yun?" So nag-ask ako, sabi na tabletop simulator, and then meron daw Discord channel na UM League, dun mas madalas na may naglalarong tabletop simulator compare sa Restoration Discord. Mas may active na player. So Mas dun madali ako dun maghanap. Oo, totoo. dami. Tapos actually hindi ko pa nun alam paano maghanap ng laro dun. Legit, sa general lang ako ta's LFG lang ako ng LFG. Pero may pumapatol naman na kalabanin ako, eh. Sabagay. Ako din nakakahiya naman kasi like in the first, like lalo pag bago ka sa UM League. Ang hirap bigla na lang magpunta dun tapos magsabi, LFG, bronze, ganun. Ganun. Lalo na kung wala.
Wala kang kaibigan din, 'di ba? Si Taj lang ang nagturo sa'kin paano ma-optimize yung UM League. Sabi niya, "Uy, Ah, 'wag ka na ano, mag-LFG ka dun sa ladder. Hmm. Doon mas maraming active kaysa sa Oo, general." Sabi oo. totoo totoo ba yun? Sabi ko, kaya pala the entire day LFG ako ng LFG walang pumapatol Walang sa'kin. Kasi sumasagot. Walang gusto makipaglaro. walang gusto sino 'to? makipaglaro. Ayun, Sa ano pala, sa ladder kasi Mm. nagpapataasan ng ano, rank. doon Oo. talaga na. Oo, kasi wala ka naman nga mapapala sa ano, 'di ba, sa general. Sa Siguro casual, practice lang ng ano. practice. Hmm. So, na-discuss na natin yung mga kung paano ka nagsimula sa UM League. Tapos check naman natin yung ano mo, history mo, paano ka naging Benny the Goat, 'no? Kung paano yung Hmm. origin mo, yung Ano, origin oo. mo. Simula pa lang Kasi pagpasok ko, Benny the Goat na yung oo, nakikita ko sa yun din yung ano Discord, ko, eh. ay Benny the Goat, ta's iniisip ko pa sino 'to, ta's minura ako, ay si Ruben pala yun. Ang origin niyan kasi dahil 'di ba Ruben yung pangalan ko, halos mga ka-work ko 'yan, Benny yung tawag Hmm, nila sa'kin. So, dati hmm. kasi going concern yung, Ay ah oo, naalala ko yun. Ngayon going concert, oo. oo, Tama, tama, 'di ba tama, tama. going concern kasi yung username ko sa Discord, accounting term yun, gawa ng accountancy graduate ako. So, mga Oo, accountancy hmm. diyan alam niyo 'yan, going concern. Shoutout. Shoutout sa'tin. Ayun. Ngayon, sabi ko total mas lagi naman akong tinatawag na Benny, eh, 'di Benny na lang. Hmm. Hmm. And then, one day nasali ako sa ano, sa, TETA or Hmm. yung team league. Wala kasi akong kalaro nun talaga, eh, naghahanap lang talaga ako ng kalaro. So, sumali akong Hmm. team league, random, Yan, team lead. napunta akong TETA, TETA Negrum. 'Yan, so mga batikan, si Punes, yung one of the best player sa Russia, Karma, Hmm. Glebs, Kilalang-kilala yan. and Oo, Mike. Si nakikita ko lahat ano yan. so anyway, moving on Hmm. kay Benny the Goat, paano siya nag-start. Sabi ni Mike sa'kin, "You know Benny the Butcher?" Sabi niya. Sabi ko, Hmm. "Sino yun? Hindi ko kilala." Benny the Butcher daw yung sa The Boys, kung pinapanood. Okey, okey, okey. So, Oo. everytime na naglalaro kami, "What's up, Benny the Butcher?" Ganyan. Sa Oo, dapat lagi si Benny the oo. Butcher sa'kin tawag niya kahit 'pag nagkaano kami, Vorpal. Si ano 'yun, si Mike, Ngayon 'pag naglalaro 'pag team league nagkakaroon ako ng, winning result, hindi lang team league, ladder, lagi siyang nagko-comment si Mike. Basta Oo, panalo Benny the Goat, lagi 'yan. oo. Grabe Pati yung hype. Winter of Galis na galis. Champions, Benny the Goat. Hindi, Grabe. yung ano kasi namin team, puro hype man. Hmm. Kumbaga 'pag may lumalaban sa let's say sa Russian League and then yung channel nila nasa YouTube, dun kami Mm. manggugulo. Hmm. So, siyempre Oo. cheer. Gano'n gano'n din ako sa kanila, pina-hype ko sila and gano'n din sila sa'kin. Hanggang sa natatak na sa buong UM League na Benny the Goat na din tawag sa'kin. Even yung Ah, mga ah, Hindi ka mga kilala? outside hindi, even outside ng ano, ng team na namin. So, Oo. for example, si Butterham, kung familiar kayo, sa yung ano, Hmm. Battle si finalist dati 'yan. Brennan. Oo, nung naglaban kami, nagpaalam ako sa kanya, "Okey lang ba kako na, is it okay to record our matches?" Sabi ko, Hmm. No, no problem, I know you." Sabi niya, "You are Benny Dago." Sabi ko, Grabe, gano'n kalakas Tumatak yung mo talaga. lisensya. Oo. eh ngayon, parang cliname ko na yun na, sige total Benny Dago na rin. Parang Tuluyan na. niyayabang ko na, tinuluyan Hmm. ko Ayos. na. To the point na sumali ang ano natin, ang living legend natin sa Unmatched, si Zero Skater. Yan. Mm. Sumali Ay, siya sa oo. ano, sa Winter of Champions, sumali din ako. Minention ko si Zero Skater, parang winarningan ko na, "Be careful kasi andito ako sa Winter of Champions." Ngayon, natalo siya. Ang nakatalo sa kanya Hmm, kakampi ko din, ta's mm. Kita. natalo din ako. Oo. Ngayon, siyempre kahit natalo ako, nagyabang din ako. Sabi ko, "Kaya lang ako nagpatalo kasi para mat." Advance yung isa. Hindi, kaya lang ako kasi 'di ba 'pag natalo ka na dun sa ano, may ano 'yan, system na dun ka mapupunta ka sa bracket Ah, or kung saang group. 'di ba may challenger, Oo, may oo, oo. Legends. Legends, legends. Legends. Alam ko pinakamataas legends, 'di ba? Oo. Mm. Yun. So, sa legends 'pag natalo ka dun, agad kang mapupunta sa challenger. So, Hmm. basically natalo si Zero Skater, nasa challenger na siya. Tapos, ako talaga natalo ako kasi magaling yung Mm. kalaban ko. Pero sabi ko sinadya ko lang magpatalo para mapunta ako sa challenger
and talunin lang si Zero Skater tapos sabi ko, "Zero Skater, be careful," sabi ko. Hinahunting. Tina-trash talk agad. Yan gusto ko kay Ruben. Ayun, nagtawanan yung mga ano, luckily 'di ba, masaya na walang na-o-offend sa mga Hmm. international player. Then ang daming nagtawanan dun, eh. Kasi Mm. putik Zero Skater yun, Ah. imposible kong matalo. Yeah. Actually, 'di ba parang yun naalala ko din nung kakapasok ko lang sa UM League. Parang sabi ko, asan si Ruben? Parang tinatanong ko si Taj. Sabi niya, Taj, nandun siya sa yun niya sa grupo mo. Tapos, kung gusto mong sumali doon, yun yung makukulit. Basta parang yun daw yung yung parang image ng group niya. Parang kayo yung mga makukulit na bata daw. Oo, yung image ng group namin, ako parang sinasabi ko siyang black sheep sa family, gano'n. Kumbaga lahat mababait, eto kaming mga kupal, hype man lahat. Kaya nga na-ban yung ano namin, eh, yung as in first Yung time may may naban? na-ban sa UM League. Si Dahil Mike. sobrang ano? Si Mike yun? Kaya nga hindi na active si Mike, eh, na-ban. Oo. Ayan, na-mention mo yung mga ibang personalities, 'di ba? Sina Zero, sina Karma, sina Mike. Sino Prominent pa yung daw. mga dapat makilala ng mga Oo. taga-Philippines dun sa mga Yan. international Siyempre people? ime-mention ko na yung ano, sa Philippines si Montage. Ay, Ay di, bukod kilala sa yan. Kilala naman yan, kilala yan. Diyos na yun dito. eto, naging mentor namin, Taj, ako, and other players din ata, si Mitosis. Ewan ko kung kayo din natanong niya. Ay, Kasi narinig ko yan. nung baguhan Oo. kami ni Taj, lagi namin tinatanungan yan si Mitosis, napakabait niyan, solid. Tapos if gusto niyo ng mga tier list, you go Karma. Practice, kung gusto mo makipag-practice, puwede si Karma or Punes. Guys, take note. PM niyo na daw si Karma. Saka si Panes. Yan. Biglang spinam eh, no? Grabe lang naman message. In-spam. Oo. Sobrang cool nila, ano, 'di sila suplado gano'n, ano talaga friendly. Akala ko dati si Karma ano siya, medyo masungit. Nakasama ko siya sa team, nakita ko na personality, loko-loko din talaga. May time na ano kami, free for all, nasa Vorpal kami. Sa Vorpal kasi puwede mong mag-open ng camera. Ano, minsan naglalaro si Karma na naka-topless lang gano'n. Putik. Ano pa pala sa ni Zero, eh. Parang lalaban Okay. kay Zero. Si Zero nakasano, si Karma pala. Kahit saan to, wala. Love you, Karma. Ano na lang, may question na lang ako for Ruben siguro. Kasi ngayon, parang para sa akin, parang nasa international pa rin talaga yung mas malakas kesa sa local scene, diba? So for you, sige, kahit sama mo na yung local scene, for you, sino yung GOAT ng Unmatched ngayon? Hindi Benny the GOAT, yung GOAT Yung of yung Unmatched. buong ba yan, Russell? Buong Buong ano na, simula sa sa lahat na, hanggang oo. ngayon. Para sa'yo, Achievements Ruben. and everything. Ikaw yung may maraming kilala talaga eh. Sa'kin talaga hindi lang siya active, pero kay ano talaga ako, Zero. Sa kanya Zero. ko nga din galing si Black Widow, eh. Ay, oo, Mm. Widow, ano 'Di din yun, ba? Widow fan siya. Oo, ano, ang best pick hindi ko na lang alam ngayon, pero ang alam kong best pick niya dati si Yenenga and Black Widow kasi yung dalawang yun versatile. Yes. Tama. Even Yes. matchup kasi. Yun yung sabi niya sa isang video niya. Gustong-gusto 'Di niya yung ba? maraming even matchups. Kaya Yenenga pati Widow. Oh, yun, Kaya oh. actually, Yenenga rin yung una kong main dahil kay Zero. Si Zero. Oh, 'di Dahil ba? dun. Hindi mo Grabe masabing hindi yung mo siya pag-hype ano, niya, eh, eh. kasi kumbaga hindi mo siya masabing hindi mo siya GOAT kasi one of the reason bakit mo ginagamit 'tong character na 'to dahil sa kanya, 'di ba? Makes sense. Yes. Okay. Right. Okay. Next question. Yan, since nakita mo yung both sides ng PH community saka internationally, may mga reputations ba na yung mga Filipino players pagdating galing silang Philippines tapos naglalaro sila sa UM League, like meron bang notions or reputation parang Sila ba yung makukulit? stereotype o Tanong ng sila ba yung tanong. makulit, ganun. Ngayon kasi hindi ko alam ngayon, pero back then may mga ano, narinig ako na nung lumaro nun si Taj, Winter, tapos nasabi ni Mitosis na kilalang-kilala niya daw si Madshu. He's the guy, he's the ano, good player from the Philippines along with ganyan, ako na naman. Kasi nga kaming dalawa nga ni Taj nagtatanong kay Oo. Mitosis. Oo. So, I think siguro ngayon masabi nila na magagaling yung mga Pinoy players gawa ng siyempre si Hines, si RJ, si Russell, makapasok sa top 32, 'di ba? Pero dati nun siguro mas kilala na friendly yung mga Pinoy.
Mm. Mm. Kaya nung Ayun. nakausap ko si Mike dati, "Ay, I met this" ano kasi pangalan mo dito? Si Beefsteak nga na friendly din daw siya sabi niya sa'kin, katulad Yan. mo. Eh. Sabi yun sa'kin. Kilig. Hindi, malakas na. Oo. Kilala na rin kasi yung beefsteak, eh, kilala na. Oo, kasi dati ano, eh, kumbaga wala pang pumapasok ng top players nun na mga Pinoy, this ano lang talaga. Marami. So, I think mas makikilala na yung strength ng Pinoy sa Unmatched. Dati Nice. wala pa. Malakas si Taj, legit. Oo. Pero nahihirapan din kami sa sa international back then. National. Pero ngayon Mm. mas nakakatuwa na at least pumasok na Recognize, no? sa 'di ba? Kung Oo. ma-recognize yan, apat pa. Nice, nice. 4 na nga ba? Tama ba ako? Si Andrew yung isa, si Apat. Andrew. Si Andrew. Andrew, Russell. Yes. So, sila may tier list na Pinoy. Si Ruben kasi nag-quit, eh. Ano, eh. Ano lang, highest dati nun, eh, sabi ni Taj in-interview top 32 daw, 'di ba? Akalain mo top 33 ako nun. Eh, oo nga, So, nakita ko yun. hindi ka Oo. nakapagbigay? Oh, Hindi ako ayun. pinagbigyan. Sabit. May question naman ako. Do you think being involved sa international community help you gain skills or other perspective or knowledge about the game? Sobrang thankful ako sa League kasi bukod sa na-enhance ko yung communication skills ko kasi mahiyain talaga akong makiusap English. So, thank you kay Pones, kinakaya niya. Na-force akong mag-English. Second, nag-gain ako ng skills, yes. Why? Sobrang eto bigyan kita idea, Ace, Oh, about totoo. sa naging match natin kay Daredevil and Huwag nang maalala. Sakit sa papaalala puso. ko yan. Nagkaroon kami nun ng match ni Taj, Daredevil and Strange din. Ako yung Strange, si Daredevil si Taj. Natalo niya ako. Tapos sobrang naiinis ako na sabi ko, bakit ako natalo? And then kauwi ko, from Manila yun, hindi ako nagpahinga. Minessage ko si Karma. Sabi ko, "Karma, help me in this matchup." Sinabi ko, Uy, "Okay, Oo. Hindi. eto yung map, Soho, Strange, second ako, Daredevil ka, you go first." Nilaro namin ng ilang beses. Tapos yung una natalo niya ako. Sinanong ko, "Anong meron? Bakit? Parang di nagme-make sense sa'kin." Ganito 'yan," sabi niya. "Gawin mo, you Secret don't you" sauce. so sabi niya, "Don't defend Si Wong. Wong. As much as possible, hayaan mo na siya mamatay." Kasi siya yung nagko-cause bakit di mo nakukuha yung mga cards mo, eh. Kasi dine-defend mo si Wong. Like for example, feeling mo, "Ay, mag-Hell's Daredevil. Kitchen na 'to si Daredevil. Papatayin niya si Wong, i-feint ko nga." Ayan, At tama, the end of totoo the yan. day, mare-recur niya din naman yun, pero yung feint mo nawala na, Hindi na 'di ba? babalik sa Tama. Hindi dalawa na lang pati. Oo nga, no? So, Mm. 'pag ina-attack niya si Wong, always take. Take yun, naka-take yan, dalawa. Take Dalawang yun lahat. cycle. DPD. Kaya nga nung naglaban namin ni Ace, sabi ko, "Po-force kita dito, familiar na ako dito, hindi mo alam boy." Oy, hindi, meron ako diyang meron akong counter argument diyan. Boy, alam ko yun, prinactice yun ni Sobrang Touch. sobrang naano ko dun, like the end game na, tapos parang na-realize ko, full HP pa ako, then full HP ako, 3 HP ka, tapos parehas tayong decking out. So, ba't di ako tumakbo? Sabi ko, di ako tumakbo. Sabi ko, tapos parang, tapos tinignan ko si Ruben, parang na-realize, ba't di na lang ako tumakbo? Tapos wala na. Sabi Yeah. ko, yun nga, na parang, sinabi ko yata sa'yo yun, parang sabi ko, ito yung match sa whole, like, playing history ko ng unmatched na mumultuhin ako. Like, dahil sa misplay na yun, like, sobrang ando na yung win ko. Tunnel vision ako sa pagde-devil Oh, forever. ito, share kong konti lang naman. Dun sa pagka-absent ni Ace nun, tangina sobrang bad trip niya, ginugulo niya ako sa the next matchup ko. Sabi ko, Normal na Ace na yan. alam mo kay Ace yan? Sinicheer ko yung kalaban niya si Robert nung naglalaro sila sa uni. pinag-cheer niya si Robert. Robert. I-add ko na din na yun nga, nagiging ako ng knowledge kasi may natututunan ako na matches na hindi ako familiar. Ace, alam mo din 'to, yung tinuro ko sa'yo yung brute force Achilles. Oo, yun. So, Oh, 'di ba? So sa'yo ako napaisip mag-Jill eh. Kasi nakita akong ginagamit mo. yun. So, may mga true yan, team league. Kasi ang kagandahan kasi in general na din, team league lalo na to be specific yung
yung Theta, yung team ko, pagpa-practice kanila hindi lang isa, hindi lang 2, talagang 5, 10 gano'n. Walang tigil 'yun. Mm. Tsaka 'pag Intense. nag-request ka ng ano sa kanila, ng training, bibigyan ka talaga nila ng oras at Oo. tsaka bibigyan ka nila ng mga suggestions anong gagawin mo. Talagang Oo. stress test ka 'no, Oh, kumbaga. stress test Oo. talaga. Isipin mo yung siyempre 'pag Achilles, 'pag galit na 'yan lalayo ka, 'di ba? Pero Hmm. putik 'pag brute force Achilles, galitin mo talaga siya. Yun, Oo. yan just to give you idea, Oo. galitin mo si Achilles kung kaya mong i-brute force. Okay, Oo. Sige, move on na lang tayo dun sa dun sa next. Ano lang, medyo since ikaw nga yung exposed talaga sa both local and international, dun tayo sa main differences nung PH tsaka international community. So, ano ba? Sige, dun na lang tayo mag-focus. Anong tingin mong talagang meta differences sa PH local in terms of picking, ganun? Or playstyle? Ano yung major difference na napapansin mo? Siguro ano, sa Philippines more on sa value yung ano, yung laruan. Philippines. Oo, laruan Talaga? ba. Mas value pa ang Philippines? Ano, ewan ko lang, Oh. nakikita ko kasi yung mga nakakalaban ko Mm. puro puro yung ano, Golden Bat, Hmm. Bigfoot, unlike Actually, hindi sa pa ako ano nakakita ng GB sa UM League. Oo nga. oo, yun, wala more on maybe I'm wrong, 'di ba? Oo. Sa aggressive naman sa ano, International. sa international Ang like, Talaga? gabunga. Oo, actually meta din ba sa'tin si ano, si Medusa? Hindi, 'di ba? Kasi lagi nating Actually, parang ginagamit. hindi nga masyado. Yun Hindi na siya hindi na Oo siya nga, sobrang oo. prominent, yun nga, eh. To the point na lagi nating ginagamit, 'di na tayo natatakot sa international, pero sila Oo. natatakot na sila. Yun. Mm, Yun Yun, yung isang gano'n malaki gano'n nakong siya. napansin. Tama. Oo, tama, yun. tama. Dusa Yung talaga. unga-bunga kasi din ng international is parang calculated unga-bunga pa rin naman. Oo, Hindi siya yung like balls to the walls na laro, 'di ba? Mm. siguro ano, tama. Siguro, dahil nga sa team ko kaya na more on nag-shift ako sa unga-bunga, kaya nga andiyan si Tesla. So ganun pala. Kaya pala. Ano, oh my gosh. Oh my gosh! Natatakot akong ma-judge. Bahala kayo diyan kung ano yung meta niyo, anong Benny the pinaniniwalaan Goat niyo. yan, eh. Hindi, from experience mo naman yun. Okay lang yan. Benny the Kwento Goat mo yan, naman Benny yan, the eh. Goat. Oo. Kwento mo. Ayun. Okay. Okay. So, Hmm. yun, mayroon na tayong gist ng experience ni Ruben sa international community. Let's dive in naman sa next segment natin, Hero of the Day! Let's go! So Ace, sino yung Hero of the Day natin? Since yun nga, binigyan tayo ng hint ni Russell, though di ko naman naintindihan yung tugtog niya. Mission Impossible daw yun. Sabi niya, sige, bahala ka, okay. Yung hero din natin, she has a lot of missions. Di ba? So, tama-tama, thematic. Tapos, isa siya sa, I would say, pinaka-unique gameplay. Tapos, Mm. siya sa favorite ni ng ating guest, syempre, si Benny the Goat. Mm. Naiyak siya, wala na daw Tesla, eh. Joke. Ayun. Okay. Walang iba kundi ang hero natin for today is Black Widow and her sidekick, Maria Hill. Let's go! Ang i-discuss natin is the abilities and yung stats niya, okay? First, si Maria Hill is 13 HP. Sidekick niya si Maria Hill, 6 HP. Both are range, so good for covering ground. Then, sa health side, medyo mababa, 13, without healing. So, medyo iffy siya if masasampal siya ng medyo malaking damage early on. Same kay Maria Hill. No heal, but she has a revive. So, kinda evens out. Hindi siya sobrang lambot as it seems. Then, sa ability, move to sila pareha. Then, ang ability niya, mission ready. Before drawing your starting hand, add the Moscow Protocol card to your hand, then shuffle your deck and draw 5 cards. Your starting hand is 6 instead of 5. Huh? Bakit ganun? Sorry. Okay. You may ask, bakit anim yung cards? Kasi, si Widow, meron siyang mini-games pag naglalaro siya ng Unmatched. Meron siyang mga mission cards. Lahat ng skin niya is mission. Tapos, meron siyang lahat ng schemes niya merong prerequisite, meaning kailangan mong gawin before mo siya ma-play. Yung sample nun is yung una mong card, yung yung Moscow Protocol. Ang prerequisite niya to play it is an opposing fighter took damage this turn. So dapat
first action mo, ma-atake mo siya, take damage, and then your second action, you can play this. So, take note, hindi free action yung scheme mo. You need an action. So, ganun siya. Meron siyang 5 different missions. It ranges from gain action, like the Moscow Protocol, yung pinaka-simple. Then, auto damage, then discards, and draw. So, doon nag-revolve yung game niya. Trying to trigger the missions. And also, check din natin yung dami ng cards niya. He has 15 different cards. So, medyo inconsistent in a way kasi yung missions puro 1 copies. Pero if you remove the mission cards, she only has 10 copies. So, very consistent naman if you think about it. Okay? Hindi, add ko lang dyan is, para sa akin medyo consistent siya kasi yung missions niya kapag na-trigger mo, mag-aano ka naman eh, mag-reveal ka ng top card sa deck until you reveal a mission card or a scheme yes, card. tama. So parang basically it replaces the scheme that you just played. So parang I treat that as 1 copy lang siya. So parang 5 copy siya pero 1 card lang siya kasi napapalitan naman siya after mo magamit eh. Yep. Tama. Then, ayun nga, since na-discuss na natin yung abilities, stats niya, and cards, let's check first the placement ni Widow as of now sa tier list, sa aggregate tier list ni Taj na malapit na pong palitan. And just so you know, wag na po kayong magtanong, malapit na. Basta yun na yun. Hintay na lang guys. Malapit na. Yun na lang, wag na palabas na ulit siya. Okay. Sa tier list ni Taj, nasa B- siya, sorry. Dulo ng B-. Nasa dulo siya. Konti na lang babagsak na siya sa C+. Nasa gitna siya ng Raptors, then Widow, then Drat. So, guys, let's start sa guess natin kay Benny. Do you think tama yung placement niya? Or do you think... Tama na, para wala nang sabihin. Ayan, Hindi, kasi sa'yo. sasabihin kong hindi tama o magre-reason out ako bakit hindi. Kung di mo feel na ano siya, B-. Oo. Di ba? Take mo yan. Take mo yan, go. Hindi dapat B-. Mas mataas o mas mababa? Hindi, tama nga. Tama. Okay. Sa'yo, Pat. Okay lang, sakto naman siya sa Okay B-. lang, sakto lang. Ayaw mag-reason out ni Ruben eh. So, ayaw mag-reason. Sige, Russell. Ako, tama lang din kasi ano siya sa akin eh. Hindi siya parang automatic pick. So, syempre, kasi yung mga high tier usually sila yung parang halos automatic isasama mo sa draft mo or mag-build ka ng draft around her. Tapos, yung weakness kasi niya na parang clear din. For me kasi yung mga nasa B- pababa, ayan yung talagang kitang-kita mo yung weakness. Si Black Widow kasi ang lambot. Wala siyang heal. Tama. 13 ba? 14? So, 13 health, wala siyang heal. Ano pa ba? Yung highest value ng defense niya is 4, tapos 2 lang. Diba? Oo. Ganun siya kalambot. Ganun siya kalambot. Siguro, nagkaroon lang siya ng strength. Yung minsan, nababaliktad niya yung laban, gawa ng Budapest na maka-cut off guard mo yung opponent mo. Ay, konti na lang yung card niya. Ba't di ko pa siya aggressive and then ibu-Budapest ka niya. Favorite mo nga yung card na yun. Naalala ko na naman. Ayan. Naalala ko na naman din, visit. Ayan. So, sige ako para iba. Hindi, pero ito yung take ko. Feeling ko dapat mababa siya ng onte. Kasi, feeling ko may mga heroes na kaya na siyang i-out value na gawa niya. Tapos, sobrang lambot niya. Yung pinaka-issue ko sa kanya. Yeah, yun talaga. Yun like, yung if iharap mo si Maria, okay. Si Maria yung sasampalin ko, it's fine. Then, if iharap mo si Widow sasampalin ko. Wala na akong pakiminsan sa double identity. Parang kaya mong i-outsmack yung heroes niya, yung dalawa. Either way. Parang ganun. Yun yung ko sa kanya. Especially ngayon na ang daming unga-bunga na malalakas. Diba? So, yun. I think bababa siya ng onte. For me. Ayun. Pero yun. So, na-mention nga natin, diba? Parang weakness nga niya, sobrang lambot, diba? Tapos wala pa siyang heal. Ace, bigyan mo naman kami ng strengths. Ayun na tayo. Okay, let's go with strengths and weaknesses. Simulan muna natin sa guest natin. Isang strength at isang weakness ni Widow. Nice.
Sa'kin ano, ang strength niya is yung mga scheme cards niya, as in versatile siya laruin. So, if you go for aggressive, go Budapest. If not, mag-value ka din ano, yung other schemes. Weaknesses niya is masyado siyang sidekick dependent. For me, Mm. So, kasi sa'kin, as much as napapatagal ko si Maria at nagagamit ko yung ano bang pangalan ng card niya? Yung Acting Director of Shield. oo. So, mas tumataas yung chances of winning mo. Pero yun nga, tulad ng sabi ko, masyado siyang sidekick dependent for me. True naman, true naman. Yeah. Okay. Next, Pat. So yung strength for me, meron siyang 6 na cancels. So may 3 siyang cancel, yung feint, yung normal na cancel. Then meron siyang caught in web. Pero yung caught in web kasi during combat, cancel all after combat effects on the opponent's card. So ano lang siya, Pseudo at least mas marami siyang pseudo feint. Pero at least ito, 6 yung pwede mong lalo pag after combat heavy yung opposing character, may mas marami kang options sa kay Widow na makapag-cancel. So di magagamit yung effects ng kalaban. And then weakness ko naman siguro dependent sa scheme siya masyado. Or ang hirap niya maglaruin for me first position pag pos 1 ka. Kasi you start agad with with 6 cards in hand. So usually ako ginagawa ko, pinapang-boost ko na agad yung Moscow para mas makalapit dun sa kalaban. Maneuver attack. Kasi if you will do double maneuver on the first turn, discard 1 card ka sure. Kaya nafo-force ka if you're pos 1, nafo-force ka umatak agad and mag-boost and umatak agad sa kalaban. So for me, weakness siya kasi nga nabanggit naman kanina, malambot siya. Tapos ayun nga, kung sino iharap mo, papatayin pa rin ng kalaban regardless. Okay. May may konti akong comment din, Pat. Actually, bilang Black Widow player, mas gusto ko siyang first player kasi Really? Really? first mo oo. Why? Why? Why you Sorry. ask? Why you ask? Hindi, siyempre may essence of luck pa rin na sana mabunot mo yung Kinshasa. Okay. Yung Gets, discard, di gets. ba? Yun Kumbaga lang naman. imagine Pag first may player ka, gamitin mo agad yung Kinshasa Kinshasa. mo. Aray ko, agad. 3 cards na lang yung opponent mo and online na agad yung yung chain ng scheme mo. May point naman. Ano? Mahal Pero for kasi, Kinshasa. ano naman, you mull for Kinshasa kasi. Yun If nga. Yun. Pero May pag essence hindi of mo, luck. pero pag hindi mo siya mabunot, so force ka to attack. Or Tama. either discard ka. Yun lang naman siya. Usually ang nakikita kong mga player like Zero or nakalimutan ko na yung isa ang ginagawa nila, kinikip pa nila yung magdi-discard lang talaga sila. Dini-discard nila yung yung versatile tree na may move 2 ba yun? Yung line, Widow's line. Widow's line. Okay. Yun. Okay. Kasi mananalo ka rin naman sa value. Okay. Pero kasi konti lang ng defense card niya. Marami. Marami. May swap. Marami. Pero, Okay. yeah. Russell? Ako? Strength and weakness. Hindi, ikaw. Oo. Yung strength niya sa akin, ano siya, para for me, kasi onting beses ko pa lang naman nalaro si Widow. Pero yung na-mention nga kasi Ruben, di ba, yung pagiging versatile, meron siyang may onting fatigue game siya. Kasi yung acting director of S.H.I.E.L.D. plus 3 cards So, balik Ano siya yung missions kasi, di ba, pag gumamit ka, magsa-search ka ulit ng missions. Kung hindi ka gumagamit ng missions, depende sa matchup, pwede mong hindi gamitin yung missions or gamitin mo pag nasa hand mo na or wala ka na sa deck para lang hindi ka mag-draw. Oo. Tapos tsaka ka magbabalik. Gymnastics so, na yan. nagkaroon ka ng plus 3. So may fatigue game siya kahit papano, kahit hindi halata. Tatlo naman yung pass niya na scheme. So usually yun mo babalik mo. Never mo naman babalik yung Moscow. Hindi kasi yung hindi yun nga rin pass yung schemes kung gamitin mo sila late game.
Kasi Kung kung wala ng ultimate, di skin ba? sa deck. Bubunot ka pa eh. Oo, kung wala Ah. ng skills sa deck. So, pwede ngang +3 ka dun sa acting director of S.H.I.E.L.D. Tapos Tas may potential pass pa. plus pa dun sa X o plus X pa dun sa mga schemes. Mm. Tapos yung weakness naman niya, dun din sa schemes. Kasi nagbibigay ka ng info pag kumukuha ka ng bagong scheme. Yes. Lalo na kung pagmalas ka, tapos nasa ilalim yung schemes mo, 'di ba? Makikita na ng kalaban mo yung buong deck mo. So, madideduce na niya kung ano yung hawak mo sa kamay. Eh, ang lakas pa naman ng information sa game na to. Control C, Control V na agad yun, no? Oo. Oo, copy, Oo, sa online. copy na Ang agad. laking disadvantage nun. Pag ganun. Yun. Para ka na Oo. look at hand sa Oh, kalaban. ito na. Pakita ko na. Okay, Yun. okay. Okay, strength and weakness naman sa akin. Strength niya, ang dami niya auto damage. Yun yung gusto ko sa kanya. Like, if she wants, marami siyang pwedeng iba tong auto damage. Pag nag-recur siya ng schemes, tapos pinili niya yung mga auto damage schemes. Up to 10 auto damage. 10. Yes. 10 auto damage yun. So, pag mga heroes na walang healing, like, probably, ilan na lang, ang dami siya, lethal na siya. Oo. Tapos, ayun. Weakness, ayun, sabi ko nga, lambot. Yung ayoko sa kanya talaga. Like, wala siyang healing. Tapos, yung na-try ko yung parang sobrang lungkot na laro. Pag na-bait mo yung widows into, like, regroup or something. Malulungkot ka kasi wala ka ng high value block. Tapos, iiyak ka na lang, ganun. I think, ganun Widow's nga. Kiss. Yung Widow's Kiss, yung 4 niya. Tapos, pag na-bait yun, patay na. Tapos, yun nga, sabi ko, ang dami ng heroes na kaya siyang patayin sa damage alone. Like, just hitting her like multiple times. Isipin mo, if wala ka ng Widow's Kiss, puro 3 na lang yung defenses mo. Tapos, then what do you do after that? I guess you have double identity, pero okay lang din naman if mamamatay si Maria sa kanila. Parang beneficial pa rin naman. So, ayun yung pinaka-problem ko kay Widow. Ayoko siyang gamitin kasi ang lambot niya. Ayan. Then, let's go na sa matchups ng ating hero of the day. Simulan ko na ba? Sige. Simulan ko na. Sisimulan ko ng napaka-degenerate matchup. Yung matchup na to, losing ng malala si Widow. It's Ghost Rider versus Widow. So, actually, like, parang pag tinignan mo siya, like, parang on paper, like, wala ka na dapat gagawin as Widow. Kasi, Treseng sagasa lang sa'yo ni Ghost Rider na you're done. Bye-bye. Bye-bye na. Ang dami niya. Like, on the go, may 5. May 5 na Hellfire, then 10 sa scheme niya na dalawa, then another 4. So, talaga maubos yung scheme, maubos yung niya, buhay niya. May 2 pa. Yung may gain 2 pa. to if you momentous shift band dating. Taga saan lang niya damage. Sobrang siya. Ito yung matchup na hindi nakakatawa. Kasi, hindi siya interactive. Ito yung reason bakit ayaw lalabas dito yung sa magiging degenerate ni Ghost Rider. Kasi, hindi ka mag-interact kay Widow. Hindi ka attack. Maneuver lang eh. Maneuver lang. Like, di ba Russell? Hindi na rin namin Russell. Tanahin natin. Sumagasa lang ako ng sumagasa. Okay, goods. Wait, Naglalaro si Russell. Ako nag-iisip-isip ako saan ako magpo-position, ganyan. Si Ace, wala. Brum. Tagata. Sagasa lang. Okay na ako. Tapos yun, panalo ko. Bumaba naman yung HP ko, like down to 6. Napababa ko naman to 6. Like it's not fun. Yun yung hindi siya, yun yung side ng advance siya hindi fun. Like, kasi sobrang one-sided. Ayun yung matchup ko. Tsaka yung pagka down to 6 na yun, medyo optimal pa nga yun kasi di ba na-trigger lahat nung limang schemes na auto damage. Auto niya sa akin. So, pero hindi ko siya ina-atake. Wala. Sagasa. Binabody block niya si Maria. Wala siya. sobrang brain dead ng matchup. Nakakatawa. Parang ganun. So, ayun. Gusto niyo ng degenerate na laro. Try niyo. Ayun. Next matchup. Yun, ang bilis, di ba? Ganun siya. Ganun lang. No need to discuss. Okay. Next matchup. Pat? Okay. Sa akin naman yung matchup ko dito, even. Nalaro ko to sa sa Challenger usually. Parang nakatatlong Challenger na ako na Widow versus Spidey. Sumasakto ang kulit eh. So, yun kasi. Kaya siya even for me. Alam naman natin yung ability ni Spider-Man na you will tell muna si Spide the player kung anong value yung attack mo. Kasi
yung isang kit ni Widow, meron siyang bait Mind games. dito. Mind Oo. games. So, yung fake out, which is yung one red any, tapos after combat, if you lost the combat, draw a card and gain 1 action. So, usually yung binibait niya paired with with those thing na yung 5 attack, 5 red na after combat, move Widow up to 3 spaces. So, para kay Spidey, wala yun kasi if you will tell him 1, wala, take yan, sure, kasi hindi Oo. siya mag-block. Ayun. So, doon pa lang nawala na yung yung sense of surprise ni Widow dun sa part na yun. Pero as Widow naman, meron nga siyang 4 na auto damage. Then if you will count it, so 8 yun. Tapos, ay sorry, 4 lang pala, 4. Tapos yung fake out nga, i-take naman yun ng kalaban na, i-take na ng Spidey yun, sure. So 6. So meron na lang siyang 9, baring heals. So sa yung 9 damage, kaya na niyang kaya nang makuha ni Widow yun dun sa dalawang file niya. May 3 siyang force. You can count yung 4 yung 4 ni Maria on attack, since wala namang cancel si Spidey. Spidey. Mag-trigger pa rin yung acting director of Shield kahit on attacks kasi di naman siya takot ma-cancel. Ayun. So, mga 3 beses namin nalaro yun sa sa Challenger, sa JSCs. Sumasakto lagi siya yung lumalabas, kaya familiar Kabisado. na siya. Okay. Next, Russell. Ako, yung napili kong matchup si Geralt. Ano naman, si Geralt winning si Widow. Papasok dito yung na-mention ko kanina ng strength na may fatigue game din si Widow. Kasi major problem nga ni Geralt is move to melee, diba? So kapag wala kang Dandelion, wala kang map coverage. So si Widow kasi, 'di ba si Maria Hill yung sidekick niya, range din na makunat. So ilan lang kasi yung hero sa Unmatched na may makunat na range sidekick eh. Na double range, 'di ba? Yennefer Triss, Maria Widow, tsaka may isa pa, si Wyatt, tsaka si Doc Holiday. Bago yan Bago, di ba? O, di ba? Tatlo lang. Unless ika-count mo rin si Yenenga and Archers, pero hindi counted yan. Anyway, balik tayo kay Geralt. So si Geralt kasi, I think kung tama naman din yung assessment namin dun sa matchup, nung tinry namin to, si Geralt yung maging aggressor sa matchup. Kasi malambot si Widow eh. Ang daming damage ni Geralt. Pero yung problem, mahirap din i-combo si Widow dahil sa Widow's Line, combo breaker, Caught in a Web, diba? Cancel, tapos may feints pa, so 5. Tapos may double identity pa na swap. So parang ang hirap nga. And then yun, kung matrigger mo man yung extra action ni Geralt, malaki yung chance na below 8 HP si Widow kasi 13 lang yung start eh. So, diba? Lambot na kasi. So, malaki yung chance na hindi mag-trigger yung 2 actions, 1 action lang. So, may damage pa rin si Geralt, yes, kasi may mga Igni pa rin, boosted rend yung mga 5, kakagat pa rin yun. Pero kasi, pwede naman din tumakbo lang si Widow dito. Kasi may auto damage siya eh. So, mapapass pa rin niya kay Geralt yung initiative. So, kailangan talagang lumapit ni Geralt lagi. Since double range pa si Widow tsaka si Maria, kayang-kaya mong i-force si Geralt na mag-boost. So, mawawalan pa ng value yung cards niya. And then, pag nag-draw pa siya kay Dandelion, di ba? Mas bibilis pa siya sa fatigue. So, yun. Nung tinry namin tong matchup na to, ang ginawa ko lang talaga, naging defensive ako as Widow. Hindi ako gumagamit ng missions. Ang Ferenzi tsaka Madripoor lang ata yung ginamit ko dito. For the auto lang. For the auto damage, oo. Kasi yung Kinshasa, hindi ako nagka-chance eh. Yung discard yun. Tapos yung Moscow, yung draw 1, gain 1. Kasi draw 1 yun eh. So, wala na sa fatigue game. Tapos yung Budapest, yung draw 5 yun, hindi talaga. Pero, sa matchup na to, kung talagang mag-aggress yung Geralt, kung talagang hindi kayo natatantanan, yun, magiging useful yung Budapest, yung draw 5. Pampalit ng tempo bigla. Pambawi. Pero yun, dun sa, parang by default siguro, mahirap naman kasi talagang i-aggress si Widow dahil nasa combo breakers. Yun. Pwede kang mag-fatigue versus Geralt. Yep. Okay. Kaya siya winning. Okay, thank you. Next matchup natin sa ating guest. Ruben, go. Sa akin naman, even matchup against Winter Soldier. Okay. So, ayun. Again, so bilang versatile. Inbox. Oo, yun.
ano talaga yan, by the experience talaga yan sa local. So, yan bilang versatile niya, siyempre analyze mo ano yung weakness nung character nung or gamit nung opponent mo. Winter Soldier, Mm. nung weakness niya, bukod sa hindi enough yung defenses niya, wala siyang Mm. gaanong draw. Yung Mm. draw lang niya, Mm. yung scheme, pero Dodraw din possible siya. magdo-draw din yung opponent, di ba? Mm. Unless gagamit siya ng yung Oo. pampatanggal ng yung star. Oo. Tama. Meron din siyang card draw, yung 5 versatile, pero magdi-discard siya ng 2. Oo. So with that, regardless whether maganda first card siya on. Ang pinaka ace cards ko talaga sa kanya nun is Kinshasa tsaka Budapest. Di ako masyadong nagre-rely kay Firenze and Madripoor. Madripoor. Report. I-brute force ko na talaga siya. Mm. So, Papatayin. kunwari, meron akong isang match sa local, nasa ano kami, T-Rex Paddock. First player ako. Ginawa ko, double maneuver lang, boost. Tinakpan ko yung Okay. tagi-isang Start. side. Coral, Yeah, kinoral mo siya. kinorner ko. Mm. Eh, kinabanata yung kalabang ko. So, double maneuver lang siya. Ako, alam ko na meron na akong Budapest noon eh. Kaya ginawa ko. So, wala akong ginawa kundi maneuver, attack. Oo. After that, attack siya. Ako, depensa lang, depensa. And then, the Para next turn, maubos cards mo. para maubos cards ko, dun ako nag-Budapest. Discard pa ako ng Bulat. isang card sa kanya. Attack. Wala na siyang ginawa nun, kundi tumakbo na lang. Habang ako, corner lang ng corner. Kung Oo. pwedeng double attack, double attack. Oo. Yun nga, dapat medyo, siguro, ang play mo dito, pag sa event kay Winter, map awareness mo. Yung mistake ko nun alam mo, ano kasi pangalan nakalabang ko sa finals nun, Ace? Yung lolokoy mo sana ako, pero nung nakita mo, Yung si Sir Jericho yun, yung Widow oh, Winter sa Asuchi. Oh mm, my God, sobrang alat. Perfect game, tapos brick na oo, naman. sobrang, hindi, nagamit ko lahat ng mga scheme cards ko. Hinihintay ko na lang siya magkamali. Wherein, nangyari yon. Binigyan na ako ng chance na i-corner siya. As in, talaga, yung di talaga siya Pin mo makapag-maneuver. siya. Ay, no, Pin siya nun. Pin mo pin siya siya, nun. oh. Pin na pin. Like sa corridor. Di ka nakakagalaw Yes, yung pin na Winter siya. Soldier. I have 4 cards in hand, isang Budapest, 3 blue. Yun yung nangyari. So, Okay pin ko po. siya, pero hindi ko siya matak. Wala kang magawa. Sayang lang din. Wala akong magawa. Yun. Dapat palang ang ginagawa ko kasi nun, maneuver and then attack lang. Then I was hoping for him na mag-attack lang siya. Pero ang ginagawa kasi niya, 2 lang yung card niya, double maneuver lang din para makapag-draw. Ang mistake ko dun, kasi nga, alam ko nang may Budapest ako, hindi ako nagbo-boost. Dapat maneuver, boost, and then attack. So, magiging 3 na lang yung card ko, di ba? Para maka-trigger ng Budapest. Yes. Yun. Oo nga. Di ba? Kung gusto mo lang din, kumbaga, Yun kung yun yung desired, yun yung win condition mo, dapat, Commit na. commit mo na. Na lang ako, tunnel vision lang ako na, maneuver, attack lang. Nakalimutan ko yung boost. Oo nga, no? Okay. Thank you guys for the sharing sa ating mga matchups. Okay. Since diniscuss natin last time yung mga maps, dadagdag na natin siya sa Hero of the Day. Which is the best map for Widow, do you think? Let's start with Ruben. For me, any range map, pero mag-specific na tayong Point Pleasant. Bukod sa move to lang, abot niya na lahat ng color basta nasa center ka. And easy lang din yung mga mission magawa. Dahil sobra liit. Okay, next, Pat. Sa akin, Soho. Lalo pag melee yung kalaban, tago mo lang si mafa-force siya sa sa taas, dun sa rooftop. Kung sinong gusto mong i-body block, kung sinong kailangan mong mabuhay. Russell? Actually, yung na-try ko ngang matchup sa McMinnville naman. Ay, sorry. Point Pleasant din pala, same kay Ruben. Pero na lang, siguro yung bibigyan ko na lang na map, yung Marmoril. Range map siya, di ba? Alam naman natin lahat range map siya. Tapos, malapit lang din yung first and second relatively compared sa ibang map. Parang 5 spaces away or 6 ba? 6 spaces away. Abot mo na yung first and second spot, yung spaces. So, yun nga. Parang sabi ni Ruben, mas madaling matrigger yung missions. Wala ka sa center, oo. Pero kasi ranged map to eh. So, kung melee yung kalaban mo, kahit unti-unti kang pumupunta, pwede mo siyang maharas. Kaya,
okay siya dito. Sa akin, gusto ko yung Baskerville. Pero may mga times na pwede mong itago yung gusto mong protektahan. Tapos, ayun, medyo may in and out siya, especially using passages. So, pwede mo siyang itulak from the other side if na-aggro ka. So, yun yung gusto kong map mostly. Or anything na corridory, no? Actually, Yes. corridor talaga. Para pwede Kasi may isa, pagtaguan. Yeah, di iharang mo ba? si Maria para Sidekick dependent, makunat. boy. Para makunat na naman, ganun. I guess we'll have to wrap it up sa ating hero of the day. I guess we can all agree na si Widow is a versatile fighter that can do almost a lot of things. Like, he can do an aggro gameplay using Budapest. Like Ruben said, then there's this idea of value. Yung I think yung pinaka kilalang way kay Widow with the discards and damages. Then mayroon siyang fatigue if you want, because technically passes din naman by the end of the game yung Mission. yung schemes, yung missions, and yung may rekargangan pa. So, ayun. Okay. So, let's proceed to our current and recent events. So, since katatapos lang ng Holy Week, yung recent events natin ay pagdarasal at Pagmumuni-muni. pagbabagong buhay para sa ating kinabukasan. So, Kala mo sa swimming eh. so maraming tournaments diyan na hindi ko na nakita kasi detox talaga ako sa Unmatched ngayon. Pag Holy Week, Holy Week. So Holy Week tayo, natatapos na yung Holy Week eh. Mm. So, yun na lang, since ako naka-detox naman sa Unmatched, check yun na lang yung GC for announcements or any other tournaments na ongoing ngayon. Buong undefended takes sabbatical leave daw po. Sa Unmatched muna, ganun. Then next Okay. natin sa kay Ace naman. Ito na yung paparating na yung susunod na big event ng Resto. Yung Spring of Myths. Actually, yung registration nito, is it ongoing pa ba? I think tapos ongoing pa, tapos na, pero ang dami kasi din nag-register, so Parang 250, at least 256. At least. so either pasok or pending ka. Hoping nakapasok kayo, guys, para maraming Pinoy players. Kung nakapasok si Ace kasi magkasunod lang kami ni Ace. Nauna tayo si Ace. Nauna lang ako ng isa yata. 143, 144 sa Pat, parang gano'n. So, gano'n. Sobrang lungkot ni Pat pag siya di nakapasok ako. Di pwede even number sa akin eh. 12 to 12 Tama. So, either magkasama tayo or hindi. True. Yun lang yan. Okay, tapos, ayun. Nandun yung mga high caliber players, so check it out, guys. If you want talagang mabatak kayo at ma-put to the test, I suggest play sa Spring of Myths. Yeah. Thank you. Yes. And then yung isa pang tournament na alam natin meron, yung weekly na roadshow papunta dun sa parang championship nila, 'di ba? So kailangan mo maglaro multiple times para makasali dun sa parang championship game or league. I think league yung tawag. So yung mananalo dun, if I'm not mistaken, magka-qualify na rin dun sa Expo, 'di ba? So, ayun. So check nyo na lang yung page nila for more details. Then next naman natin sa recent. So, previously na in-announce na nga, nag-release na si Resto sa US lang ng nung Stars and Stripes. So, by Spring of Myths, magkakaroon na tayo ng actually meron tayo ngayon ng resources to play the Stars and Stripes. So you can check out yung set before it even goes sa Philippines ng physical copies natin. So para matry nyo na si Rosie the Riveter, si Wyatt Earp, si George Washington, as well as si John Henry. I believe in John Henry. I believe in Joe Hendry. Okay. So final words from our guest. So Ruben, the floor is yours. Thank you. So, ayun nga pala sa mga listeners natin dyan, na if ever man dadayo ng Pampanga, pwede nyo akong i-message or siguro sa mga natin, undefended takes natin na sabihan ako kung gustong dumayo man ng Pampanga, pwede ako mag-schedule Yung maganda dun. ng casual tournament para at least, di ba, hindi masayang yung Punta. punta nyo sa Pampanga. Kahit wag na kayo magdalang set, kami nang bahala.
Nice. Tapos sa mga newbies naman, I suggest laro lang kayo ng laro. Hmm. Ang mapapayo ko lang is at least magamit niyo lahat ng hero. Oo. Para Mm. kahit man lang 1 or twice, Kailangan ko yan. hindi mo man siya mame-memorize, at least magiging familiar ka Kaka-idea na, ka. "Ay, ganito pala yung card niya." Magkaka-idea ka. So 'pag nakalaban mo siya, "Uy, meron siyang ganitong mga gimmick, may ganito siyang mga cards." So may idea. Lastly, so 'pag may mga 'yan, puwede niyong tanungin yung mga 'yan, sina Ace, Pat, Hmm? and other OG players natin sa mga matches. So, kunwari nakalaban niyo sila sa local, if ever man may time pa, puwede niyo silang tanungan na, let's say kung natalo nila kayo, tanong kayo, paano kayo natalo? Para magkaroon kayo Paano ng kung natalo idea. kami? Magmamano kami, di ganun. Ayun, gano'n kasi ako natuto sa mga sa mga matches totoo talaga. naman. So, tinatanong ko yung mga kalaban ko, international na, Tama naman. Yes, Kaya "Bakit usually may niyo ako discussion talaga natalo? after, no? Anong Oo. nangyari?" Yeah. Tama. Tama. Laging may discussion. Huwag niyong sasayangin yung after matches tapos bigla na lang mag-e-end. Kung may opportunity kayong magtanong sa kalaban niyo, then Yes. do it. Lalo na kung natalo kayo. Yes. Agree, Yun lang. agree. True. May, Okay. may gusto ka bang i-promote, Ruben? I-plug? Baka meron. Huwag ka na mahiya. Sige. Ipo-promote ko lang siguro yung small business lang na 3D print. So, Prints Beniting 'yan. And kung gusto niyo naman ng 3D art, yung tropa ko si Mark Jerome Buave. And last, Tropa mo pala yun. yung cafe, the best cafe sa Mabalacat, Pampanga, Checkpoint Cafe. Okay, Wala malapit, kayo dyan. malapit sa checkpoint. Oy, Malapit yan. solid yan. Ganda ng place. Nakapunta na tayo dyan, di ba? Yes, Thank sir. you. Thanks. Okay. May picture pa kami dyan sa CR dyan. Napakalawak ng CR dyan eh. Pakalaking CR. Kung pwede mag 2v2. May space pa kayo sa pagkain nyo doon. Okay. Ayan. So, ayan. Thank you, Ruben, for giving us Thank you. time and Thank for you. your Thank you. insights about sa international community. Okay. Yep, and thank you So, din sa Undefended Takes at sa community natin. Yun. wag na kayo makulit. Sabi ni Ruben, as mod, tama na kayo. Wag kayong maliligalig dyan. Namumukmuk ng yan, martilyo. Banhammer joke. Panhammer agad yan. That's it, guys, for our episode. Once again, I'm Pat. And I'm Ace. I'm Russell. And I'm Ben. Remember, buong Undefended Takes, meron yang double identity. Let's go! Bro. Okay, thank you. Bye.